Mga kababayan nun sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 17, 2025 at tayo ngayon papunta dyan sa may anime store sa may Maximin Street, Barangay 88, Grace Park East, Caloocan City. At dadalhin po natin yan sa may ano to? Hindi ko mabasa. BFCT esta Metro Transport Terminal sa may Marcos Highway, Kalumpang, Marikina City. Ako po, katrapikana. Trapikan ang dadaanan natin. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ng masusing search and rescue operation, ipinatutos ng Philippine Coast Guard upang mahanap ang nawawalang pasahero ng Starlight Ferry na may rutang Batangas-Caticlan. Sinusuri na rin ang CCTV footage sa pantalan at barko. Una nang sinabi ng operator ng ferry na ligtas na nakarating sa Caticlan ang barko at walang naiulat na aksidente o masamang panahon sa biyahe. Kumpirmadong sakay ng barko ang nawawalang lalaking pasahero na may edad na 53 taong gulang, pero hindi malinaw kung nakababa ba ito o kung ano ang nangyari sa kanya. Bibisita lang sana ang lalaki sa anak niyang tinamaan ng leptospirosis sa Bacolod City. Bagong balita. Siyam na minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga, magdamang sangkot sa walang habas na pamaril sa Bondi Beach sa Sydney, Australia, na ikinamatay ng hindi bababa sa 15 individual, halos isang buwang nanatili sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, November 1 nang dumating sa Pilipinas ang magamang Indian nationals na kinilalang sina Sajid Akram, 50 taong gulang, at Navid Akram, 24 na taong gulang. Sa Davao City na natili ang mga suspect, pero inaalam pa kung ano ang kanilang ginawa doon at kung may nakausap o may pinuntan pa silang ibang lugar bago umalis noong November 28. Hindi naman nakikita ng National Security Council bilang banta sa seguridad ng pagpunta sa Pilipinas ng mga suspect. Bagong balita. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Melo Delgado! Panalo! Tanbay na tayo mga kapuso. Aba, may bago tayong namamalingki ngayon. May bago tayong market inspector, ha? Ayan na. Yan, lagot. Lagot kayo dyan. Ay, mga taga Muñoz Market, nandiyan si Carlo Mateo. Supply at presyo ng prutas sa Muñoz Market na natatiling matatag. Ayan. Ayan, ha? Prutas naman ito. 8 araw bago ang Merry Christmas. Manny Marcos naka-standby din sa lungsod ng Maynila. Mark Macalala, Mount de la Cruz, Tuesday News, Imparabelo. 10 minuto na po makalipas ang alas 6 na umaga. Radyo na TV para mano ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Number 1. Haphazard ka katipid? Try Cream Soap to wash back. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw in illustrated store pairs. With Cream Soap to wash back. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para hindi kayo matuyo. Kanin! Sorry, di kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. Or expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Araw-araw, every para extraordinary. With
Cheryl Cote, news anchor and TV host. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smells good. Tikman natin. Sarap. Yummy. Everest refrigerators. Love. Ano ever best food mo in the world? Of course, yung ginawa natin together. Everest refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Holiday season na, puro kain at gala kasama ang mga sinasapuso natin sa buhay. Diyan, mabilis kumalat ng sakit ha, kaya lagi tayong mag-iingat. Mahirap na, lalo kapag ka maplema ko. Naku, iyan yung mister ko ngayon, kaya binigyan ko agad ng Solmux Advance. Tiwala na talaga ako dito pang tanggal plema. Meron pang zinc na tumutulong lumaban sa virus at bakterya na sanhi ng ubo. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, mga 3 to 5 days lang, okay na ulit. Tablet ang pabaon ko kay mister, pero lagi din akong may Solmux Advanced Liquid sa bahay. Kaya mga kapuso, sa mga plemang ubo, sa Solmux Advanced lang tayo. Sa siguristang tulad ko, subok at tiwala na ako dito. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Buhag-Haggard Hair. Hello, Cream Silk Vitamin Boost. Pinaka with 30% more. Versus 10 ml Unilever sachet. For all day, no buhag-hag. Saves the non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Crimsilk. Use Crimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. Ang tubig nyo ba'y pinakukuluan o binibili pa? Para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease, uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters sa tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclosan Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Puro tayo babae ah. Hello? Hello? Melo del Prado sa Super Radio DZBB. May 8 araw na lang po ay Pasko na po eh. Merry Christmas! Ayan, so magandang balita ito para sa mga pamilya ng mga OFW. Tagal pala nitong natin ganyan sa pantalan, ano? Itong mga balikbayan boxes na ito, Diyos ko, after a year. Kapuso, ito mga tsukulate ito eh. Baka tunas-tunas na yung mga tsukulate nito, balikbayan boxes. So, kawawa naman. Ay 3 for 100. At yung orange na may butong 4 for 100 pesos. Ang pera 3 for 100. So, 30 pesos ang kada isa. Ang lemon, 4 kada isang daan piso. Ang chat-chat, 100 pesos ang kada lepta. Papaya, 60 pesos ang kada kilo. Yung dragon fruit ay 300 pesos ang kada kilo. Avocado, 300. Guyabano, nasa 120 pesos ang kada kilo. Ang umas na sinte ay nasa 300 pesos ang kada kilo. Ang pomelo, 180 pesos ang kada kilo. Mangosteen, 300 pesos ang kada kilo. At ang pinya, depende po ito sa laki, 100 hanggang 180 pesos ang kada kilo. Ngayon, ayon yan ay ating balitan naman at nakalagay sa itong mga prutas na ito ay napaka-stable pa ng presyo sa mga samantali ito. Pero pagka mapalamig ang Pasko ay tumataas ang presyo ng mga prutas dahil nga sa usapin ng prutas o gananda. Ang prutas papela, GMP. Prutas, isip naman na dapat ito. Salamat, Carla Mateo! Si Kaloy! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Yan na. Yun talaga, tama po yun. Salamat sa mga sangkap sa ano yan. At siyempre, Pasko hanggang ano na yan. Bagong taon na po yan. Hanggang sa Chinese New Year pa yan. Mga bilog-bilog na mga prutas na yan. Yun na, meron na kagad tayong monitoring sa presyo po ng mga prutas. Yan po sa Muñoz Market. Punta tayo sa lungsod ng Maynila, mga kapuso, ilang kulay. Natumpungan kung ibenta patok sa mga mamimili sa Blooming Treat. Sa lungsod ng Maynila, nandun naman ang ating tour guide. Manny Vargas, Manny, kumusta dyan, Manny?
Bagyang Maambon, Piangmeno. Minsan-minsan may mga pagpatak ng ambon dito sa lungsod ng Maynila. Pero sa Kabuhanga, mamulang na pababili ng nararanasan namin dito. At siyempre, sa mga kababayan natin nagtitipid para sa mga naglalais maganda ngayon sa Noche Buena at sa Media Noche, talaga ang patok na patok ay itong mga ibinibentang tungkuban. Kasama na dyan yung mga pangregado, sibuyas, bawang, luya, para makaiwas ng sayang sa mahal ng presyo. Ay, teka, Manny, pag sinabi mong tumpukan, ibig sabihin hindi na kinikilo, hindi na tinitimbang yan, ha? Tumpok-tumpok lang talaga yan, ha, Manny, ha? Tumpok-tumpok, tama ka dyan. Pero siyempre, binabatay din nila sa kung magkano ang kilo niyan tapos sa hati-hatihin. Halimbawa, yan, nakikita ng mga kapuso natin, may mga 5 piraso ng kamatis. Oo. Nagkakalaga ng 150 yan ang isang kilo. Pero 5 piraso, tumpukan, halagang 20 pesos. Yung bawang, nasa 4 na piraso, 4 na buwan na pinatawag dyan, nagkakalaga ng 20 pesos ang bentahan nila. Pero nakita tayo, 3 piraso, piling pangsiga, piling verde, inibenta ng 10 hanggang 20 pesos. At isang kilo yan ay lumalabas na nasa 400 pesos ang isang kilo. So, para makatulog tayo mga kabayan natin, kung dahil na bumili ng para ng tuwing sa araw na ito, pagkalman ang kinupuntahan nila. Tigilan mo na. Tama. Narito yung dyan sa mga nakatulog na nagtitinda at bumibili sa mga dito ng Philippine Road dito sa Maynila. Wala po eh, puro bigyan. Pero yung tayo po, mas marami po. Kasi ano, nagtitipid yung ulit. Marami na, puro na lang. Kaya tinatapon na nila, kaya kailangan. Konti-konti lang. So, ito na, doon pumapatok ang tumpukan. Marami ang tumpukan ay after kilo. So, mas marami po kayo nabibili pag tumpukan. Ilang lamang yan, sa mga masasabi ko yung meron ngayong mga ganito, dito sa dito, sa Pilipinas, sa tungkol ng Maynila. Mamaya, pagtulong mo dito sa area ito, ang Department of Agriculture, na mag-instrument sa presuhan at supply sa mga pangunahing binili. Pag ba nag-i-inspeksyon ang mga taga-NTI ay bumababa ang presyo, Manny? Ay, mamaya, sige. Hindi lang pinagdahan ng kahapon, sa Quezon City. O, yung buka daw yung iba, parang bago lang ang sulat. Pero sana nga, hindi ganun ang mangyari. Kundi talagang maging patas sa mga nagtitinda. Sabi nga nila, hindi drawing ang presyo. So, yan, nakita natin dyan, Manny, talagang ano yung tawag dyan, yung tingi-tingi na lang talaga kung mabili. Ang mga kababayan natin, hindi na yung mga pakilo-kilo. Ibig sabihin, reflection yan ng hirap ng kinikita natin ng ating binabudget money, di ba? Kumbaga, nagiging practical na yung mga kababayan natin. Kung ano yung kailangan, yung nabibili para hindi mabayang. Oo, yun. Pero tama ba yun? Baka naman tuwing magluluto, saka pupunta dyan, edi sayang din sa pasahe. Marami naman dito. Mga nakatira lang sa kalapitan. May kasama ng pasyal. Ayan, may kasama ng pasyal yung mga kababayan natin. At marami rin dito, nalaman natin, nakusap namin kanina, mga siguro 10 kilometro ang layo. Exercise na lang daw. Yun naman pala, Dick. So yan. Mahapunan, Manny? Ayaw, bago-bagong panahon eh. Kaya may mga pasal kong nararanasan. Siyempre sa pasal, sa bagay ito, nagiging sa mahirap. Ako si Manny Vargas. Nag-get, international team sa mundi. Dapat to. Salamat, Manny Vargas! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Napupunan nyo sa aming mga pagbabalita. Nauna sa amin yung tungkol sa panlaman sa sikmura. Hindi ba naman, baka marami tayong masyadong mga balita na tinututukan, iba-ibang klase ng mga balita. Pero at the end of the day, kakain tayo, mamumroblema tayo kung ano ang ihahanda para sa ating mga mahal sa buhay. Yung paring malapit sa sikmura pag-uusapan natin. Ayan, yung paring kakanin natin sa araw-araw, di ba? Katulad nito, bigas. So yan, napag-uusapan yung bigas, mag-i-import na naman daw tayo. Kaya nag-i-import para daw bumaba ang presyo ng bigas. Maraming supply dito sa Pilipinas. Ang tanong kung bumaba talaga ang presyo ng bigas. Baka nalulugi na tayo mga kapuso. Ito daw, mag-aangkat ang Pilipinas ng hindi higit sa 4 na bilyong metriko tonelada ng bigas sa 2026. Baka tinatamaan na ng gusto yung ating mga kababayan
yung mga magsasaka dahil sa mga imported. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco J. Laurel Jr. nasa 3.6 million hanggang 3.8 million metric tons sa inaasahang import volume sa 2026 na sapat para sa kailangan po ng ating bansa. At kabilang sa ikinukonsidera dito yung pagpapanatili na abot kaya ang presyo ng bigas para sa consumers habang tinitiyak na patas ang presyo ng palay sa mga magsasaka. Yun, tama po yun. Oo, ang projected import volume ay batay umano sa tinatayang 20.3 million metric tons na palay production sa 2026. Nakatulad din ang original na target ngayong 2025 pero hindi nakamit dahil sa mga kalamitan. Baha, yan. Lalo-lalo na yung baha. Yun, itataas ang taripa sa 20% mula sa kasalukuyang 15%. Mga kapuso, alas 6:29 na po ang oras po natin. Naku, mayroon palang may sinasabing may sindikato raw sa mga kuluro ng mga sasakyan. O, kaya may task force, special task force na inulunsad ng Department of Justice. Ano? Tututukan ang mga sindikato na posibleng protektor ng mga kuluro sa mga sasakyan. Alam na rin ng mga operator at mga driver kung sino yung mga kuluro dyan. Hindi naman mahirap tukuyin yan Hindi ba? Pero kailangan pa ng special task force. Tanungin nyo lang yung mga operator at mga driver dyan. Lalo yung mga legal, tuturo nila kung sino yung mga kuluro dyan. Alam na nila yan. Samantala po mga kapuso, halos isang buwang na natili daw sa Pilipinas sa magamang sangkot sa walang hamas na pamarin sa Bondi Beach sa Sydney, Australia na ikinamatay ng hindi bababa sa 15 individuals. Ayun, mga galit sa mga Hudyo. Ayan, anti-Semitic mga kapuso. Ayan, no? Anong ibig sabihin ito? Dito sa Pilipinas, training ground ba tayo ng mga terorista? Wala! Sama, O sa Davao City raw, nanartili ang mga suspect pero inaalam pa ang kanilang ginawa doon at kung may nakausap, kung may pinuntan pa silang ibang lugar sa Pilipinas. Iniimbisigahan na po kung nakapagkita ang dalawang suspect na ito sa Islamist extremist na habang nandito sa Pilipinas. Ako ano ba yan? Melo del Prado sa Super Radio DCWD. Dumating noong November 1, ang galing sila sa Sydney, Australia. Umalis din po sila noong November 28 on a connecting flight from Davao to Manila to Sydney. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines, and these are currently under validation. At this time, there is no confirmed information indicating that the visit poses a security threat, and this is not considered a serious or immediate concern. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration at si Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office. Mga kapuso, kano ba lang kayo? Para hindi kayo mahuli sa mga balita, sundan ang aming social media accounts ng Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, sa TikTok at sa X. Hanapin lamang ang Super Radio DCPB para makita ang aming official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo mga kapuso. Para sa Is-32 na po ng umaga, radyo na TV pa, labanan ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Kapag may nararamdamang sakit, iwasan ang pag-inom ng kahit anong gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. Sa tulong ng iyong doktor, mabibigyan ka ng tamang diagnosis at tamang gamot para maiwasan ang pagdala ng iyong sakit. Ang iyong doktor rin ang makapagbibigay ng payo para sa iyong mabilis na paggaling. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi, makinig sa mapagkakatiwalaang doktor. Check ang tamang impormasyon tungkol sa inyong sakit. I-check ang totoo para maprotektahan ang iyong kalusugan. I-check ang totoo kasama ang Brightbed. Sino dito ang nangangailangan ng haplos? Ito pwede i-haplos dito, i-haplos doon. Hap lotion. Ang lotion na pwedeng ipain sa muscles matapos ang magamong trabaho. May isang kabilang mangosteen at omega. O, i-hap lotion mo na yan. Ang hap lotion ay available sa every drugstores nationwide. I have headache and I have Simonot flu. Wedding flu. I have body
It was 40% more. This is Tenable Daily per sachet for all day no more hug. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for 24 hours. Plus cream silk vitamin boost every day. Crystal. Use Crystal Vitamin Boost Conditioner every day. Ang tubig nyo ba'y pinapupuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Max Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang at importation na gagawin. Sa inyo ba tama lang itong 3.6 to 3.8 million metric tons? Hindi apektado ang ating local production ito? Ako, sinasabi kasi nila, tayo ay 50% yung 30%. Hindi lang kailangan ito ng gamitin. Naging problema natin for the past 2 years, lumagpas tayo ng 1.2 metric tons. Ito po yung sumobra sa ating kaya po talagang bumagsak yung presyon po ng palay. Itong mga nakaraang dalawang So ito palang importe na ito, o angkatin na ito ay it represents 20% ng ating local supply, Mr. Kaiglet. Opo, tama po, pero ang nakakalabas yan, Sir Melo, wala pang isang dagada. Tayo po ay 90%, 97% position na, no? Yung 24 and 26, ngayon po ay bumagsak 20% division din. Malaki po talaga yung mawala sa ating local production dahil nga po sa mga sumakit na pag-import ko. Opo. At saka, dahil doon sa, ang sinasabi dito na isang justification na yung ano yung mga calamity, yung mga baha-baha natin na nangyari po, Mr. Kaiglet. Opo, wala naman tayong problema. Tayo po tayong lagi po sa natin. Ang talagang dami talaga sa atin. Kaya ito, pakay na rin sa ating pag-ulan. Yung isang mahantarin sa atin, halos mag-35%. Yung talaga yung mga reporters na pagpasok talaga ng mga leaders dahil mababang tarifa, talaga yung kanilang tayo. Malaki po talaga ang kanilang savings number na pa. Pero this time, ang sinasabi, itataas na raw sa 20% o sinasabi nyo na 15% na tarifa sa may imported na mga bigas. Opo, number na kaya ito so ay para sa yung pagkakas dati sa Spanish na nila sa sila rate na 99%, pero sa 20% ang ay 20 na puso lang, pero sa ay pati 25 o hanggang 25%. Opo, sige po. Mr. Kaiglet, salamat po. Ito tanong namin, talagang mababa ang presyo ng bigas para sa mga consumer kasi nababanggit nyo lang dapat patas sa mga magsasaka. Pag nag-import ulitan nyo, talagang bababa talaga ang bigas sa palengke. Sa totoo lang sa wala talagang dapat dito dahil parang lahat ito na po talaga masyadong malaki ito. Opo, mga importer at trader, mas nilang lagi ginagawa sa Facebook na magpapalaki natin. Pero pag sinunod yung merkado, magsakto presyo sa global at magsakang time sa palay, kaya naman po talaga walang dahilan sa pagtaas po ng presyo ng bigas. Kahit po import tayo ulit ng January. Opo, thank you po, Mr. Kaiglet. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po lang po. Opo, Jason Kaiglet, Executive Director sa mga industriya ng agrikultura usinan. Oras, alas 6. Walang lang puno na po ng umaga. Radyo na TV para mano ng fake news dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Holiday season na, puro kain at gala kasama ang mga sinasapuso natin sa buhay. Diyan, mabilis kumalat ang sakit ha, kaya lagi tayong mag-iingat. Mahirap na, lalo kapag ka mablemang ubo. Naku, diyan yung mister ko ngayon, kaya binigyan ko agad ng Somyos Advance. Tiwala na talaga ako dito pang tanggal plema. Meron pang zinc na tumutulong lumaban sa virus at bakterya na sa ng ubo. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, mga 3 to 5 days lang, okay na ulit. Tablet ang pabaon ko kay Mixer, pero lagi din ako may Somyos Advanced Liquid sa bahay. Kaya mga kapuso, sa mga problemang ubo, sa Somyos Advanced lang tayo. Sa siguristang tulad ko, subok at tiwala na ako dito. Carbo 16 plus zinc is the generic name of Somyos Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Ang galing, pang matagalan. Parang tayo lang ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you.
Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. I am Dulce, your power singing tita. Sa MX3 capsule, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat ginagawang gamot sa anumang initin. Ang tubig nyo ba'y pinapukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatops Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclus Sodium is the generic name of Aquatops. If symptoms persist, consult your doctor. I have headache and I have support but flu. Wedding flu. I have body pain and I have sore throat but flu. Wedding flu. I have lagnat. I have body pain but flu. Wedding flu. Pag bioflu, dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan, bioflu. Kaya anumang sintomas ng flu. Agad-agad lang yan. Phenylephrine HCl or phenylephrine paracetamol is the generic name of flu. If symptoms persist, consult your doctor. Haggard ka katipid? Try cream soap to wash back. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw with illustrated store care. With cream soap to wash back. Grimso. Use Grimso Vitamin Boost Conditioner every day. Alas 6:45 na po ng umaga. Wow! Melodentado! Panalo! Itong mga nagte-text. Reaction lang doon sa pag-uutos si Presidente na ipalabas na italina doon sa mga dapat ay nakatanggap ng mga pamilya ng mga balikbayan boxes na tagal na nagtenga dyan sa Bureau of Customs. Mga 130,000 yun ang balikbayan box. May kinsang taon, mga kapuso, yun, no? Kasi hindi na binayaran ng mga consignee. Libre na yun, ngayon. Wala na babayaran din yung mga pamilya tatanggap yan. Paano daw yung, sabi ko kanina, yung mga tsokolate, baka natunaw na. Gano'n, no? At yun daw, sapatos, baka daw lumaki na yung paan. Lumaki na yung paan. Hindi totoo yun sa kanitinig. Magkusino pa ba, di ba? Bibilis pa namang lumaki ng mga bata ngayon. Lalo na yung mga batang Jericho. Ang bibilis lumaki. Teka muna, tayo po yung magpunta dyan kay Mau de la Cruz. Ito, usong-usong to sa Mindanao eh. Yung mga gasolina nakalagay sa botelya. Delikado yun. Yan, ito. At meron report si Brother Mau tungkol dyan. Aktibong pagtulong po ng mga ilang lokal na pamahalaan ng Mindanao laban sa illegal na pagbebenta ng liquid fuel. Katulad po ng diesel at saka gasolina. Pinuri ng Department of Energy o DOE. Mau de la Cruz, Brother Mau, good morning. Meron ng Brother Rapelo, kinilala at pinasalamatan ng Department of Energy at mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na aktibong tumutulong sa pagsugpo sa illegal at delikadong bote-bote na bentahan ng liquid fuel tulad ng gasolina at diesel. Partikular na binigyang pugay ng DOE ang mga LGU ng Dapitan, Davao, Tago, Ma'am, makikihi muna ako dito. Bayapan, Puputok na. ang lagayan si Oro sa kanilang pangunguna na magpapatupad ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Sabay nito pinalakas pa ng DOE ang monitoring at enforcement laban sa talamak na bentahan at paglalako ng illegal na liquid fuel na inilalagay sa mga lalagyan gaya ng bote ng soft drinks, plastic bottle, jug, at iba pang portable containers sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Una na sinabi ng DOE, hindi kilala ang mga nagbebenta ng bote-bote kaya hindi rin matiyak ang kalidad at tamang dami ng gasolina o diesel na binibenta na naglalagay sa panganib sa buhay ang ari-arian ng mundo.
Muli pa Brother Melo, no, pinalalahanan ng DOE ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong uri ng bentahan sa ilalim ng DOE retail rules at inigayat ang mamamayan na huwag tangkilikin ang bote-boteng gasolina upang maiwasan na sunog, aksidente at iba pang panganib. Kasi naman doon sa, alam mo, brother mo, inabot ko yan. Ay, mga bote, soft drinks, yung litro-litro. Inabot ko yan. Kasi nung nagko-cover kami sa Mindanao, kaya nasa tabing kalsada lang yan. Kasi madalang yung mga gasoline station doon. Yun. Sa mga lugar na yun. Dati mga parokyanan niya, yung mga jeep. Gano'n ang ginagamit niya. Jeep. Sumunod, mga motor. Ngayon, meron pa rin motorsiklo. Yung mga habal-habal. Yung habal-habal. Debote pa rin ang ginagamit sa mga probinsya. Tama ka, Brother Melo. Malalayo, walang gasoline natin sa ganyan lugar, no? Kaya nagbobote-bote Doon sila. sa mga alanganing lugar. Yun. Nga naman, kung naubusan ka ng gasolina, ng crudo, edi doon ka na lang magpapakarga. Kahit isang bote, dalawang bote, makarating ka lang doon sa gasoline station. Yun ang ginagawa ng iba. Pero, iiwas si Brother Melo, hindi lang yung bote-bote, pero yung ginagawa na vegetable, Huwag ka ma'am, sorry. sa probinsya, uso din na, yung mga kanister, pinakakandahan ng, Ayun, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Sana po muna. Samantala tayo gagawa na ng ibang video. Sa ating susunod na misa. Paalam po.